mga mag-asawa, pinagbubuklod para sa mga anak at para maging magka-partner habang buhay. Kagaya ng mag-asawang sina Jonathan and Jovelyn, mula pa Bacolod hanggang mapunta ng Maynila, magkatuwang sa pagsiserbisyo pati sa kanilang hanap buhay. Kami mag-asawa, magkatuwang kami sa lahat ng bagay, mula noon hanggang ngayon, walang iwanan. Pakinggan natin ang kwento ng kanilang pagsasama dito sa Kwentong Kabarangay. Mga kabarangay, magkasama sa hirap at ginhawa. Sana. Punta na po natin sila. Kayo rito. May pesta sila dito. Yung kanilang shoe repair shop. Ayun o, good morning! Good morning, Ate Jovelyn! Sir, kumusta kayo? Ang dami ba ninyong ngayon? Marami ba customer? Pati muna tayo. May kipagkwentuhan na ako sa inyo ng konti. Eto na tayo, syempre. At Kuya Jonathan and Ate Jovelyn Banaag. Ayan, ang ganda ng nyo. Ng love story nyo. Abay, pang pelikula narinig ko. Gusto ko munang malaman, paano ho kayo napunta rito sa Maynila? Sino ba yung nauna? Mas nauna ako, ma'am. Nauna ka? Yes po. Tapos? Pinasunod ko na lang tong mag-ama ko para dito kami maghanap buhay. Pero ang alam ko, nung nagliligawan kayo, tama ba? Sakay kaya Jonathan tayo kasi mukhang siya excited na kwento. Jonathan, nung nagliligawan kayo, pwede bang pakwento anong nangyari? Ang nangyari po, ma'am, sa naliligaw ako sa kanya, kasi isa ko lang sa mga youth noon. Ngayon, nakita ko siya, in love ako sa kanya. Yeah, na-in love! Kumusta ang paglipat nyo mula probinsya tapos papunta dito sa Maynila? Naging madali ba para sa inyo? Kasi iba ang buhay sa probinsya, iba ang buhay din ng Maynila. Oo nga, ma'am. Ako, siyempre, sa tagal-tagal ko nga, hindi pa ako nakaranas doon ng papunta dito Maynila. Sinuin ko, baka hindi ko kaya kasi iba ng iba ng Maynila. Pero yung try ko kasi gusto ko rin maranasan. Mabago yun yung buhay ninyo, di ba? Kasi, para sa mga kaalaman ng ating mga kabarangay, syempre lagi nyo sasabihin, bakit kasi nagpupuntahan naman dito sa Metro Manila, wala nang pwesto rito. Sa totoo lang, kung gustuhin namin, mas gusto namin sa probinsya, galing din ang probinsya. Gusto namin sa probinsya talaga, ang problema, walang oportunidad. Tama po ba, Ate Jovelyn? Opo, mahirap po kitain ng pera. Yes! Samantalang dito, may pasushine kayo. Yes. Kailan nyo inumpisan itong inyong negosyo? Paano kayo nag-start ng ganyang sushine? 2010, ma'am, kami nag-umpisa. Nag-umpisa kami sa ukay-ukay. Tapos may katabi kami na marunong magtahi. Ngayon, ang ginawa namin, parang nagmasid lang kami hanggat sa natutupo kami. Gaano yung katagal natutunan ito? Kasi ang daming kailangang aralin dito. Paano pakintabin, linisin, repair, pati yun, diba? Kasali, diba? Paano yun? Matusok muna, ma'am, lahat ng kamay mo bago ka matuto. Matutusok? Yes po, lahat yan. Lahat po yan. Oo, ma'am, lahat ng mga successful ang mga magandang tayo mo. Lahat ng mga daliri mo yan. Matutusok yan. Wala bang gamit para maprotektahan nyo yung mga daliri nyo? Wala bang tamang mga maintenance? So kung ano man ang tawag doon, wala bang tamang ganon? Meron naman, ma'am, pero mas madali na kamay talaga. Madali ka matuto. Kasi mas mahahawakan mo yung mga bagay, tsaka makikita mo kung may mali doon sa ginagawa mo, mas napipil mo. Okay, kagaya ng ginagawa ni tatay ngayon, para lang magkaroon kayo ng idea at nagsusushine kayo. May tama ba, may technique ka ba na ginagawa? Kasi nakakapagod yan sa braso, ha? Bawat ang tagal bakintabi ng ganyan, Oo. Ang technique ito pag-shine, kailangan, pag-apply mo ng pang-shine ito, patuyuin mo muna. Okay. Tuyuin mo sa mainit, mga 5 minutes. Tapos, pagka ng 5 minutes, kukunin mo kag brasan para nga magkakaroon ng kintab niya. Magkano ang singilan nyo sa pagsusushine or pag-repair ng mga sapatos? Ang sa amin, ma'am, abot kaya lang ng masa. Bali 100 pesos lang po. Sa iba 150 na. Pero dahil ang mga nanay,
talagang higpitan sinturon, may mga discount po kami. Kasi alam nyo, hindi ko alam paano ang kitaan sa ganitong klase. Ano ba, maayos? Ano ba yung minimum? Ballpark lang. Minimum halimbawa sa isang araw na kinikita po ninyo sa pagsusushine. Ang matumal namin, ma'am, 400 to 500 pesos. Per day. Yes, ma'am. Magkano doon yung malinis na parang kita at magkano yung para sa negosyo ninyo? Kasi di ba dapat yung para sa negosyo may nakatabi kayong pera? Yes, ma'am. Halos 200 pesos lang kasi ang expenses araw-araw. Oo, so Halos 200. 200 lang po. So ibig sabihin 200 lang halos everyday ang inyong panggastos. Yes, ma'am. Ay, talaga ano po ang Mababa. gusto? Minsan kasi, ma'am, may nagpapagawa. Marami ron, hindi pari-pari po Oo. kasi. Doon sa Kasi 200, halimbawa, Ate Jovelyn, ano po doon yung nabibili po ninyo or kumbaga naisusustento nyo sa 200? Ano yung nabibili nyo para sa pamilya? Ano, ma'am, nandun na yung bigas namin at saka Okay. ulam. Kasi nag-iisa lang din po kasi yung anak namin. Ayun! Kaya medyo tipid. Eto na! Bilang nabanggit mo yung anak mo, yun ang gusto kong malaman mula sa'yo. Sa tingin nyo po ba, isa sa mga magandang diskarte sa pagtataguyod ng pamilya ay yung inyong bilang ng mga anak? Pwede nyo bang ikwento sa amin? Sa tingin nyo ba, nandun din ang susi? Kailangan ba marami ka ring anak? Kasi minsan, yun yung problema eh. Base sa experience po namin, kasi pag marami kang anak, napakahirap po kasi sa halip na isa o dalawa lang sustintuhan mo, 4. So hindi man pwede na isa lang ang bibilan mo, dapat 4. Di ba yung Mas pag-aaralin mo isa Yes, lang? ma'am. Di ba hindi Napakahirap. pwede? Opo. Yun ho ba'y plinano nyo talaga na dapat ay isa lamang ang anak po ninyo? Hindi naman, ma'am. Kaso lang tumatanda na po kami. Yun! Pero nakabuti po pala. Blessing din po Yes, pala. ma'am. Okay. Bukod ho sa kanilang ginagawa rito, sa kanilang negosyo, kayo rin daw po ay keeper sa barangay. Tama po ba? Opo, ma'am. Dahil po siya ay nag-aral ng criminology. Opo, ma'am. Ayun. Ano ho nangyari? Ba't hindi natuloy yung criminology? Kasi hindi na ako nakatapos ng criminology, kaya naabutan ako ng age limit. Kaya may, ang pulis no, may age limit hanggang 30 lang. Pero Ngayon, pero dahil nga hindi ako naka-serbisyo sa publiko o sa mga tao, barangay na lang. sa barangay na lang ako. Uy, pero ang laking bagay ng pagiging peacekeeper, sir. Kumusta ang pagiging peacekeeper? Sa bipat na grupo nga kwan, kasi binuo ni Kapitan Oni Matias itong bipat balako gin pandel. Parang sa peacekeeping sa barangay. Kumusta, maayos naman? Opo po, ma'am. Masunurin ang inyong mga kabarangay. Opo, ma'am. Ano ang isang tip na ibibigay mo sa mga peacekeeper para mapanatili ang kapayapaan sa barangay? Gusto ko lang yan sa mga katrupa sa bipat ng barangay 175. Panalitiin natin yung katahimikan ng ating pag-intindihan sa ating barangay. Okay. Si ate naman, ganun din. Kayo naman po, bakit nyo pinasok ang pagiging peacekeeper? Kasi, ma'am, kung asahan lang natin ang barangay, hindi po kaya ng tanod kasi minsan sabay-sabay po ang responding. So kung sa area namin merong gulo, makaka-responde kami agad, makakatawag kami Marami agad. kayo, kumbaga, Yes po. magtutulong-tulong. Yes, ma'am. Ano ho yung inyong, si tatay kanina, panatilihin ang, may kumakaway doon nga, panatilihin ang katahimikan. Kayo sa tingin nyo, ano yung effort na kailangang pagtulungan ng bawat kabarangay? Yes po, dapat bilang isang peacekeeper, panatilihin po natin magtutulungan. Hindi lang po tayo asa sa pulis o sa barangay kasi po sa paligid o sa area natin, maaari pong makakatulong tayo. Mas madali po na magtulong-tulong. Tsaka ang kagandahan nun, magkasama kayo. Yes po, kasi pag isa lang kulang, dapat dalawa talaga ang team. Shout out, Kapitan Odi Matias! Ito na, syempre, anong iyong mga mensahe? Ano po yung inyong mensahe sa inyong dalawa? Mensahe niyo po sa inyong si kay Kuya Jonathan. Payo ko po sa mga mag-asawa, palagi po yan team. Kasi pag isa lang po kulang, dapat palagi team. At ang pinag-isa ng Diyos, kailanman hindi pwede buwagin ng tao. Yun, Yes. eto. Maraming salamat, Ate Jovelyn. Kuya Jonathan, mensahe mo kay Mrs.
Tama yan ang sinasabi niya. Kailangan niyang mag-asawa. Tag-team palagi. Sa hirap at sa ginawa. Laging kasama yan. Bisang mag-alis sa bahay, sa trabaho, sa peacekeeper, lagi kasama. Yun talaga ang kanilang kumbaga pinagtitibay sila ng kanilang ginagawa sa araw-araw na magkasama. Maraming salamat Ate Jovelyn and Kuya Jonathan. Maraming salamat sa inspirasyon po ninyo. Eto na. Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.